Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2551 hanggang Kabanata 2560. Kabanata 2551. Ako ang mauuna, ikaw ang magbabantay. Hindi na nagsalita pa ng mahaba si Kang Tianzan. Alam niyang kahit nakapasok na siya sa antas ng immortal, kung laban ng kapangyarihan ang pag-uusapan, mas lamang pa rin ng kaunti si Yehan kaysa sa kanya. Pareho silang umuunlad, ngunit si Yehan ay nakakaabot ng mas nakakatakot na antas. At dahil ang kalaban nila ay puro mga kabataang henyo, hindi dapat agad lumaban si Yehan para hindi siya maubos. Ang lakas ni Yehan ay masyadong nakakatakot, siya ang dapat magtapos ng laban. Baliw man si Kang Tianzan, hindi siya tanga. Alam niya ang katotohanan ito. Si Kang Tianzan ang unang lalabas. Sino naman kaya ang lalaban mula sa panig ng Yaozu? Habang lumalabas si Kang Tianzan, lahat ay napatingin sa kampo ng Yaozu. Kang Tianzan ng lahi ng tao, meron ba sa aming lahi ng halimaw ang gustong humarap sa kanya ngayon? Sabi ni Prinsipe Hebuki. Wala siyang balak lumaban muna, ganoon din ang iba pang mga prinsipe. Alam nila na sina Kang Tianzan at Yehan ang pinakamahirap talunin sa lahi ng tao. Sa unang laban na ito, ako, si Yushisan ng Haring Pamilya ng Taiyin, ang lalaban. Tingnan natin kung gaano kalakas ang hambog na henyo ng lahi ng tao. Kasabay nito, isang masamang ngiti ang lumabas sa labi ni Yushisan. Ang kanyang aura ay parang malamig na liwanag ng buwan, at ang mga mata niya ay kumikislap na parang maliwanag na buwan. Si Yushisan ng Haring Pamilya ng Taiyin, nakakatakot din ito. Isa siya sa 8 haring pamilya ng Hilagang Demonyo. Sabi nila, kakapasok lang niya sa antas ng mataas na emperador ng demonyo kamakailan. Bulungan ng ilang kasapi ng Demon Clan. Alam ko malakas si Kang Tianzan, pero hindi ko pa siya nakikita lumaban. Sa nakikita ko ngayon, maliit ang tsansa niyang manalo laban kay Yushisan. Nagkitid ang mga mata ng mga batang Panginoon mula sa iba't ibang panig ng kontinente ng Diyos at Diablo habang nakatutok ang kanilang tingin sa dalawang maghaharap. Ngunit biglang sumiklab ang malamig at mapanghamong tingin ni Kang Tianzan. Ikaw lang. Mas mabuti siguro kung dalawa kayong henyo ng pamilyang Taiyin ang sabay na lalaban. Dahil sa paningin ko, wala ni isa sa inyo ang karapat-dapat. Kung ikaw lang, sa loob ng 3 galaw, puputulin ko ang ulo mo. Pagkasabi nito, kumislap ang isang pilak na mahabang sibat sa kanyang kamay. Itinutok niya iyon sa kampo ng mga halimaw. Ang kanyang puting robe ay pumapagaspas, at kahit siya ay nakadamit bilang lalaki, ang kanyang maladyosang anyo ay nagningning. Sa sandaling iyon, para siyang diyosa ng digmaan na walang sinumang makakatutol. Ang kanyang presensya at ang kingganda ay umakit at nagpahanga maging sa mga henyo ng kanyang henerasyon. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. 3 galaw lang para mapugutan ng ulo si Yushisan. Kaya ba talaga iyon ang babaeng ito na punong-puno ng kayabangan? Arroganting babae, sa loob ng 3 galaw. Tingnan natin kung paano mo ako papatayin, mamatay ka. Sa isang iglap, sumabog ang nakakatakot na puot mula sa katawan ni Yushisan. Sa kanyang kamay ay kumislap ang isang nakakatakot na liwanag ng tibak na parang buwan. Biglang dumilim ang buong mundo, at saan man umabot ang liwanag ng kanyang tibak, lahat ay mawawasak. Unang galaw. Hindi nagbago si Kang Tianzan, ang kanyang kapangyarihan at kayabangan ay likas, nakabaon sa kanyang buto. Kahit harapin ang pinakamalakas na kaaway, siya'y nananatiling matatag at walang takot. At para sa kanya, si Yushisan ay hindi man lang karapat-dapat na tawaging kalaban. Sa kalawakan, kumislap ang nakakatakot na liwanag ng sibat. Ang liwanag ng kanyang atake ay kasing liwanag ng kanyang maladyosang mukha, punong-puno ng lakas ng pagpatay na kayang yumanig sa mundo. Sa gitna ng madilim na paligid, ang banggaan ng dalawa ay nagpaindek sa mga mata ng lahat. Ang buot galit na tibak ni Yushisan ay hamati sa kalawakan sa harapan ng Kang Tianzan. Ang nakakatakot na liwanag ng tibak ay parang kidlat na dumurog sa langit. Malakas si Yushisan, at bilang isa sa pinakamalalakas ng pamilyang Taiyin, hindi matatawaran ang kanyang kakayahan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng kalaban na mas nakakatakot, isang taong handang pumatay sa isang hampas lamang. Clang! Boom!
Sa isang iglap, ang banggaan ng liwanag ng tibak at liwanag ng sibat ay bumasag sa mga tainga ng lahat. Ang lakas ng dalawa ay nagbanggaan, at isang dagandong na parang lindol ang kumalat mula sa kawalan. Ngunit biglang nanginig ang katawan ni Yoshisan. Ramdam niya ang walang hanggang pangangibabaw na nanggagaling kay Kang Tianzan. Napaatras siya ng ilang hakbang at isang bungkos ng dugo ang sumirit mula sa kanyang bibig. Hindi kaya ni Shisan ang babaeng ito. Sigaw ng pinuno ng pamilyang Taiyin. Ngunit bago pa siya nakapagsalita ulit, sumugod na muli si Kang Tianzan para sa ikalawang galaw. Ikalawang galaw. Pagkasabi, umuga ang kanyang pilak na sibat at biglang sumabog sa ere ang libo-libong liwanag ng sibat. Napakakapal nito na hindi na makilala kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. ROARRR. Kabanata 2552. Malakas na umatungal si Yoshisan, at sa isang hampas ng hawak niyang buwan kalahating palakol, bumalot ang dilim na parang talon mula sa kalangitan, pilit na hinaharang ang atake ni Kang Tianzan. Yoshisan, sa impyerno ang tungo mo. Sumulong ang nakakatakot na liwanag ng sibat, pira-pirasong pinunit ang tibak na nakasabit sa langit. Kaagad, sa harap ng lahat ng nakamasid, sa gitna ng nagkakalasog na liwanag ng espada, isang liwanag ng sibat ang biglang lumipad na parang matalim na espada. Hindi ito mapigilan at tumama diretso sa leeg ni Yoshisan, na nooy umatras at wala ng oras para makaiwas. Sa loob lamang ng dalawang galaw, tapos na ang laban. Sandaling natigilan ang lahat ng nakasaksi. Kahit ang mga pinakamahuhusay na kabataang henyong naroon ay hindi maitago ang pagkagulat. Dalawang galaw lang, natalo na si Yoshisan, isang mataas na antas na Demon Emperor, sa kamay ni Kang Tianzan na hindi pa man nakakaabot sa Immortal Realm. Kilala si Kang Tianzan bilang malakas, pero ganoon din si Yoshisan. Higit pa, mas mataas ang antas ng kapangyarihan ni Yoshisan. Ayon sa kanilang akala, kahit matalo si Yoshisan, hindi ito magiging ganoon kalupit. Ngunit ang katotohanan ay malinaw, dalawang galaw lang, at pinugutan siya ni Kang Tianzan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Kang Tianzan ay sa wakas nasalayan ng lahat. Tama lang na ilarawan siya ng 4 na salita, walang kapantay sa pakikipaglaban. Dumagundong ang nakakapangilabot na aura sa buong mundo. Lahat ng lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo ay natigilan sa walang katulad na lakas ni Kang Tianzan. Ngunit ang kampo ng mga demonyo ay bumulwak sa galit. Ang kanilang galit ay parang baha na sasakop sa buong mundo. Sa unang laban, pinugutan ng tao, ni Kang Tianzan, ang isa sa pinakamalakas na general ng kanilang lahi. Hindi lamang nito pinahiya ang mga demonyo, pinataas din nito ang morale ng mga tao. Pinagtatawanan na sila ngayon ng iba't ibang lahi. Si Yehan ay hindi na nagulat. Noon pa man, alam na niya kung gaano kalakas si Kang Tianzan. At ngayon, matapos ang pagsasanay sa mundo ng Xuanman, mas lalo pa itong lumakas. Para sa kanya, ang pagpatay kay Yoshisan ay isang napakadaling bagay. Anak ng lahing Kang. Kapag bumagsak ang lahing tao, dudurugin kita hanggang maging abo. Galit na sigaw ng pinuno ng pamilyang Taiyin. Puwan ng puot at pagnanasa sa dugo ang kanyang tinig. Kung hindi lang dahil sa mga prinsipe ng Yao Clan na may hawak sa milyon-milyong hukbo, kanina pa siya umatake kay Kang Tianzan. Isa si Yoshisan sa pinakamahuhusay na henyong napanday ng kanilang pamilya. Kung mawawala siya, ilang taon ang hihintayin bago muling magkaroon ng kapantay. Napakadelikado ng babaeng iyon, ang pangalan niyang Kang Tianzan ay karapat-dapat lang sa kanyang reputasyon, bulong ng ilang kabataang henyo habang nakatitig sa babaeng nakatayo sa kawalan, kagaya ng isang Diyos ang mandirigma. Kahit maganda ang anyo nito, ang tapang at lakas ang higit na bumigani sa kanila. Saka na tayo mag-usap kung magkakaroon pa ng pagkakataon ng lahing Taiyin, malamig na tugon ni Kang Tianzan. Sumiklab ang nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata at diretsyong tumitig sa kampo ng mga demonyo. Kung isang buhay pa lang ang kinuha ko at ganyan na kayo kagalit, kung gayon, ngayong araw magsisimula na akong magmasaker. Sino ang susunod na ipapadala ng lahing demonyo laban sa akin? Nakangising sumagot si Prinsipe Habo, walang mga patakaran sa labanang ito, buhay at kamatayan lamang. Kung sino ang gustong lumaban, sabay-sabay kayong lumapit at ipakita ninyo sa amin ang galing ng mga henyo ng tao. Nanlaki ang mga mata ng marami. Walang patakaran. Ibig bang sabihin, hindi na sila magpapaikot ng isa-isa kundi sabay-sabay na lalaban. Nagbago ang ekspresyon ng mga malalakas sa panig ng tao. Ito ang kinatatakutan nila, isang henyo ng mga demonyo ay isa ng napakalaking kalaban, paano pa kung marami silang sabay-sabay. Ako si Aochi, at kasama ko si Aokio ng pamilyang Haring Baha.
Sabay na lumakad palabas ang dalawang kabataang dragon. Malalakas ang katawan, hindi matatawaran ang lakas, at may kakayahang kontrolin ang ulan at hangin. Ay dadagdag ko ang sarili ko, ako si Yu Siming ng pamilyang Taiyin. Pagkatapos ng pagkatalo ni Yoshi-san, hindi na maaring manahimik ang pamilyang Taiyin. Kailangang makabawi sila. Dalawang pamilyang hari ng demonyo, tatlong pinakamalalakas na henyo, sabay-sabay na humakbang papasok sa laban. Nayanig ang buong lugar sa kanilang presensya. Kahit ang mga tao ay hindi maitago ang pagkabahala. Kabanata 2553. Ang tatlong nakikipaglaban sa sandaling ito ay hindi basta maliliit na isda. Bawat isa sa kanila ay may nakakamanghang lakas. Ngayon na nagsanib sila, ilan pa bang tao sa mundong ito ang kayang tumalo sa kanila? Ha 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 ha. Ang tatlong pinakamalalakas na henyo ng lahing Yao ay lumalaban, at bakit ako matatakot? Halina, lumaban tayo. Tumangala si Kang Tianzan at malakas na tumawa, nangingibabaw ang presensya, ang kanyang puting balabal ay lumilipad sa ihip ng hangin. Sa kamay niya, kuminang ang pilak na sibat, dahilan para maraming kalalakihan ang makaramdam ng kahihiyan sa sarili. Patayin siya. Bigla, mula sa direksyon ng halos 1,000,000 hukbo ng lahing Yao, sabay-sabay ang sigaw ng mga sundalo. Ang maingay at sabayang tinig ay nagpayanig sa langit at lupa, at gumimbal sa puso ng lahat ng nakaririnig. Patayin. Kasunod noon, sabay-sabay nang umatake ang tatlong henyo ng lahing Yao laban kay Kang Tianzan. Ang kanilang pinagsamang puwersa ay nagpabago sa mundo. Ang dalawang henyo mula sa pamilyang Haring Baha ay may lakas na walang kapantay, samantalang ang isang gaya ng demonyong Taebak ay tumaba sa kawalan. Ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan at kakayahan sa sandata ay dumurog sa espasyo, winawasak ang lahat ng madaanan nito. Ang tatlong ito ay parang sakunang magwawakas sa mundo. Ngunit si Kang Tianzan ay walang takot. Ang kapangyarihan ng kalangitan ay bumulwak mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng paligid ay parang rumaraga sa papasok sa kanya, walang patid. Ang kapangyarihan ng langit, inuutusan niyang gamitin ito para sa sarili niya. Ganap na paglipol. Sa isang iglap, umaban si Kang Tianzan, at ang nakamamatay na liwanag ng sibat ay tumabon sa buong mundo sa kanyang harapan. Ang sibat na iyon ay may dala ng kapangyarihan ng kalangitan, na para bang ang lahat ng enerhiya ng paligid ay sabay-sabay na bumagsak sa tatlong henyo ng Yaozo. Whoosh! Boom! Sa harap ng lahat ng nakamasid, gumuho ang espasyo ng lupain ng baliw na digmaan, at isang puwersang mapanira ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit kahit ganoon, napatigil si Kang Tianzan sa sobrang tindi ng sagupaan. Samantala, ang tatlong henyo ng Yaozo ay napaatras ng walang magawa, halos hindi napigilan ang isang mabagsik na atake ni Kang Tianzan. Subalit hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Sa susunod na iglap, kahit na napilitan siyang huminto, biglang nagpakita si Kang Tianzan sa harapan mismo ng tatlong henyo na mabilis na umatras. Para bang ang distansya ng mundo ay biglang natupi, at ang espasyo ay naging isang pirasong papel na pinagdikit niya. Si Yehan mismo ay minsan nang nakasubok ng ganitong galaw mula kay Kang Tianzan noong bumalik siya mula sa mundo ng Yaozo, at halos hindi niya rin ito napigilan. Bamutis ang sibat sa hangin, worry handa nitong batasin ang buong mundo. Ngayon, si Yu Siming ang napiling target ng pagpugot ni Kang Tianzan. Ang nakamamatay na liwanag ng sibat ay sumugod sa kanyang isipan, sumirit ang dugo. Napakabilis ng galaw ni Kang Tianzan kaya't hindi nakaporma si Yu Siming. Nang makita ito, nayanig sa takot ang dalawang henyo ng pamilyang Haring Baha, gayon din ang lahat ng nakapaligid na nanunood. Mamatay ka! Sa isang kisap mata, nagbago ang galaw ni Kang Tianzan, para bang baligtad ang hinatyang, at umikot ang sansinukob. Ang pilak na sibat, tila isang kamatayan na walang takas, ay lumaki sa paningin ni Aokio. Nang ahas kang gawin ito, galit na sigaw ni Aochi. Nang makita niyang si Aokio ang tatamaan, agad niyang sinugod si Kang Tianzan gamit ang kamao, dala ang bigat na parang 10,000 libra na puwersa. Boom! Splat! Kabanata 2554. Gayunpaman, ang mga nararapat mamatay sa kamay ni Kang Tianzan ay tiyak na mamamatay, kaya't si Aocho ay namatay matapos batasin ang kanyang ulo ng sibat, ngunit si Kang Tianzan ay pinilit na tiisin ang nakakatakot na suntok ni Aochi, at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Lumayas ka! Sa sandaling iyon, si Kang Tianzan ay lubusang nagngit-ngit. Ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay hamampes na parang dambuhalang pamalo. Ang kanyang bilis ay hindi matutumbasan ni Aochi na kilala sa lakas.
Ang hampas na iyon ay direktang nagpaubo ng dugo kay Aochi at nagpatalbog sa kanya paatros, may kawalan ng malay at parang nakatanggap ng nakakasindak na pinsala. Sa ibabaw ng kawalan, muling umarero ang pilak na sibat ni Kang Tianzan at tumama sa dibdib ni Aochi na parang dambuhalang pamalo. Ang nakakatakot na atakeng ito ay nagwasak ng kanyang lakas, at nabasag ang mga buto sa dibdib ni Aochi. Muling samuka ng dugo si Aochi, at ang kanyang katawan ay walang magawa kundi umatras sa kawalan. Siya ay grabing nasugatan sa nakakatakot na sibat ni Kang Tianzan. Ang tagpong ito ay nagpatindig balahibo sa mga tao sa mundo, kahit ang mga batang pinuno mula sa Yaozo ay labis na nagulat. Sa ilalim ng pinagsanib na atake ni Aochi, Aokiyuk, at Yu Ximing, ang tatlong pinakamahuhusay na henyo ng lahi ng halimaw, nagawang patayin ni Kang Tianzan ang dalawa at malubhang sugatan ang isa. Bagaman siya mismo ay nasugatan, hindi iyon ganoon kaseryoso. Sa gayong nakabibiglang kapangyarihan, sa hanay ng mga batang henyo ng kontinente ng Diyos at demonyo, kakaunti lamang ang maihahambing kay Kang Tianzan. Alam ng lahat na sa pinagsamang lakas ng tatlong nangungunang henyo ng Yaozo kanina, kahit isang malakas na diablo ng langit ang humarap, mahihirapan din itong maneglaban sa kanila. Si Kang Tianzan, isa sa dalawang pinakamakapangyarihang henyo na antas pinuno ng lahi ng tao, nakakatakot ang lakas. Wika ng libong taong hari ng gitnang Diyos na kaharian. Siya ay isang lalaki na may wangis ng hari at karisma ng pinuno, at bawat salita niya ay tila hindi matatalo. Imposibleng ipagsawalang bahala ang kanyang presensya. Bakit, nagmamadali ka na ba, libong taong hari? Hindi kalayuan, isang matangkad at maskuladong binata na animoy Tyrannosaurus ang ngumisi. Ang kanyang presensya ay may dalang walang hanggang bigat. Siya ang hari ng suporta ng gitnang Diyos na teritoryo, walang kapantay ang lakas. Saan man sila naroroon, sa gitnang Diyos na kaharian o ibang rehiyon, ang dalawang ito ay kabilang sa mga halimaw na henyo na tanyag sa buong mundo. Hehe, siya nga ay babaeng kasing tanyag ng pinuno. Sadyang mabagsik, nagtataka lang ako kung kaya ba siyang sakupin ng pinuno. Ngumisi si Lin Chi habang nakatingin sa kinaroroonan ni Kang Tianzan. Sa direksyon ng mga Protoss, isang binatang nakaputi at may banal na aura ang ngumiti, ang mga henyo na antas pinuno ng lahi ng tao ay sa wakas na ipakita ang kanilang lakas. Sa hanay ng kabataang henerasyon ng Protoss, tiyak na kaya nilang makapasok sa nangungunang lima. Hindi ka namin pagdududahan kung itinatago mo ang sikreto, ngunit kung hindi mo susubukan mismo, tiyak na mananatiling may alinlangan ang lahat, dagdag ng dalawang binatang nakaputi sa tabi niya. Bagaman pinipigil ang kanilang aura, sila ay kabilang sa pinakamakapangyarihang kabataang pinuno sa buong mundo. Ngumiti si In Chanji at tumingin sa direksyon ng mga demonyo, syempre, ngunit delikado ngayon ang lahi ng tao. Pakiramdam ko'y darating din ang pinakamapanganib na nilalang ng mga demonyo. Sa ganitong kasiglahan, tiyak na hindi siya mawawala, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Magaling! Karapat-dapat kang tawaging pambihirang tao ng ating lahi. Bagaman malaki ang ambisyon ni Kang Tianzan, ang kanyang pakikipaglaban para sa lahi ng tao ngayon ay karapat-dapat igalang ng lahat. Sa direksyon ng lahi ng tao, nagningning ang mga mata ng mga nakikiusyoso. Si Kang Tianzan ay nakipaglaban sa tatlo at matagumpay na natalo ang mga ito. Ang ganitong uri ng pakikibaka ay nagpapalakas ng imahe ng lahi ng tao. Ngayong mahina ang lahi ng tao, kinakailangan nilang ipakita sa iba pang mga lahi ng kontinente ng Diyos at demonyo na hindi sila basta-basta. Lumakas ng husto ang mga kababaihan ng angkangkang, at halos abot kamay na nila ang walang kamatayang antas. Wika ng mga malalakas na tao. Bagaman nasa iisang panig, hindi pa rin maiwasang ikumpara ang mga sarili. Si Yehan lamang ang tanging henyo na tunay na may kukumpara kay Kang Tianzan. Tahimik lang si Yehan mula nang dumating siya. Bilang henyo ng lahi ng tao, bagaman si Kang Tianzan ang nakikipaglaban ngayon, kinakailangan niyang manatiling kalmado. Kapag dumating ang kanyang oras na kumilos, doon niya ibubuhos ang lahat. Sa panig ng Yaozo, hindi pa humuhupa ang galit mula ng dalawang kasamahan ang mamatay at isa ang malubhang nasugatan. Ang kanilang galit ay nagmistulang pamatay na intensyon. Ang Kang Tianzan ng lahi ng tao ay sadyang nakakatakot. Isa laban sa isa, mahirap nang makahanap ng makakalaban sa kanya sa Yaozo. Gaano pa kaya siya kalakas? Wika ni Xiao Zong habang nakakunot noo. Iyon ay dahil hindi pa sumasali ang malaking kontrabida. Kapag dumating siya, siguradong walang kalaban-laban ang mga iyon. Single ni Xiao Li. Para sa kanya, walang henyo sa mundong ito na maihahambing kay Hanye. Siyempre, hindi niya alam na ang tinutukoy niyang kontrabida ay nasa harapan niya mismo.
Narinig ito ng hari ng Tianho, nagliwanag ang kanyang mga mata, ngunit nanahimik. Sa ngayon, siya lamang ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Hanye. Nagkaisa pa ang mga pinakamahuhusay na henyo ng lahi ng halimaw. Ganyan ba talaga ang lakas nila? Tatlong pinakamahuhusay na henyo ng Yaozo ang napatay na sa ilalim ng kanyang sibat. Kabanata 2555. Sa narinig na iyon, mas matindi pang galit ang sumiklab mula sa kalangitan sa itaas ng Yaozo. Ang galit na ito ay tila lalamon sa buong langit. Sa dalawang magkasunod na labanan, tatlong pinakamahuhusay na henyo ang napatay at isa ang malubhang nasugatan. Ang Yaozo, na dati ay may kalamangan sa labanan, ay lubusang napahiya sa harap ng lahat ng lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo. Kang Tianzan, masyado kang arrogant. Ang mga inapo ng Chongqi royal family na sina Rakon at Hatred ang haharap sa iyo. Kasabay ng mga salitang iyon, dalawang pinakamahuhusay na henyo ng Chongqi royal family ang humakbang palabas. Ang kanilang mga aura ay mabangis at nakakatakot. Kang Tianzan, yamang minamaliit mo ang mga henyo ng aking lahi, idagdag mo ako, Hai Panshi. At ako rin, si Don. Sa sandaling iyon, ang dalawang pinakamahuhusay na henyo ng Yinday royal family ay lumabas din, si Hai Panshi at si Don. Ang angka ng Yinday ay ang mga tagapagbantay ng banal na halimaw na Xuanwu, at taglay nila ang dugong kapangyarihan nito. Bakit hindi mo pa idagdag ang Baizi royal family? Mas marami, mas masaya. Pagkatapos nito, dalawa ring henyo ng Baizi royal family ang pumili ng pakikidigma, sina Dizi at Shouli. Sa sandaling iyon, anim na pinakamahuhusay na henyo ng Yaozo ang sabay-sabay na humarap kay Kang Tianzan. Chongqi royal family Rakon descendant at Kyujiyo. Yinday royal family Hai Panshi at Don. Baizi royal family Dizi at Shouli. Nang makita ang ganitong makapangyarihang alyansa, kahit ang mga halimaw na henyo mula sa Central God Realm, God Race, at Demon Race ay napuno ng takot at pagkabahala. Ang ganitong puwersa ay tunay na nakakatindig balahibo. Maging si Yehan na palaging kalmado ay hindi napigil ang magbago ang ekspresyon. Kaya bang pigilan ni Kang Tianzan mag-isa ang anim na pinakamahuhusay na henyo ng Yaozo, sina Kyujiyo, Hai Panshi, Don, Dizi, at Shouli, sabay-sabay? Sa mga oras na ito, ang lahat maliban sa Yaozo ay nakatingin ng seryoso. Ang anim na henyo ng Yaozo ay sabay na humarap kay Kang Tianzan. Sa ganitong uri ng line-up kahit nasa rurok ng kalakasan si Kang Tianzan, mahihirapan pa rin siyang makalaban. Lalo na't sugatan pa siya matapos labanan ang tatlong henyo kanina. 6 na katao ang lalaban. Hindi na siya makakaligtas ngayon, hindi ba? May malamig na ngiti si Prinsipe Heboki. Ang 6 na ito, Rakon, Kyujiyo, Hai Panshi, Don, Dizi, at Shouli, ay hindi lamang mga henyo ng kani-kanilang angkan, kundi tanyag din sa buong hilagang demonyong lahi, at maging sa iba pang rehiyon. Kahit si Prinsipe Hebo ay hindi makakatiyak na kaya niyang manalo laban sa kanila. Sapat na ang kaiabangan ng babaeng ito. Panahon na para ipadala siya sa impyerno. At si Yehan, kami na ang maghahatid sa kanya. Sigaw ni Prinsipe Jiaoto na ang mga mata ay naglalagablab sa matinding pagnanais pumatay. Sa ganitong line-up, kahit sinong henyo sa mundo ay malalagay sa peligro. Sugatan pa si Kang Tianzan, tiyak na wala na siyang tsansa manalo. Sabi ng ilang batang master ng Central God Domain, lahat ay nababahala. Maging si Xiao Pojen na kilala sa pagiging mabangis, ay napailing na lamang sa nakikita niyang line-up. Sa panig ng lahi ng tao, ang mga nakikiusyoso ay may seryosong tingin. Ang line-up na kinakaharap ni Kang Tianzan ay maituturing na bangungot, isang tiyak na krisis ng kamatayan. Ngunit kahit mamatay siya sa laban, si Kang Tianzan ay nakikipaglaban para sa lahi ng tao, hindi lamang para sa angkangkang. Sa sandaling iyon, habang nakikita nila ang matikas at marikit na figure, lahat ng tao sa lahi ng tao ay hindi mapigil ang makaramdam ng paghanga at pagkabahala. Sa sandaling ito, si Kang Tianzan ay tila kinikilala ng buong lahi ng tao bilang pinuno ng batang henerasyon. Panginoon, maging ang mga malalakas na kasapi ng angkangkang ay napuno ng pag-aalala. Alam nilang makapangyarihan si Kang Tianzan, ngunit ang line-up na kinakaharap niya ngayon ay talagang nakakatakot. Yehan! Sigaw nila, nakatingin kay Yehan. Kung ang Yaozo ay piniling magtulungan, bakit hindi rin ang lahi ng tao? Kung sasamahan ni Yehan si Kang Tianzan, walang pagkakataon ang 6 na henyo ng Yaozo na maneg. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang angkangkang ang umaasang lalaban si Yehan, kundi maging ang buong lahi ng tao, pati na rin ang ibang mga lahi.
Lahat ay gustong malaman kung sa harap ng krisis na ito, pipiliin bang makialam si Yehan. Ito ang sarili niyang pinili. Bukod pa rito, hindi niya hahayaang makialam ako. Tugon ni Yehan ng kalmado. Bagaman nag-aalala siya, alam niyang hindi papayag ang maipagmamalaking si Kang Tianzan na tulungan siya ng sinuman, lalo na ni Yehan. Dito, nagdilim ang mga mukha ng lahat ng malalakas sa angkangkang. Kung may masamang mangyari kay Kang Tianzan sa laban na ito, iyon ang magiging pinakamalaking pagkalugi sa kanilang angkan mula pa nang sila ay umusbong. Hindi katakataka kung bakit kaya niyang makipagsabayan sa batang iyon. Ang dalagang ito ng angkangkang ay tunay na kahanga-hanga. Wika ni Wumeng habang nakatingin sa kawalan. Kahit siya, na isang halimaw sa lakas, ay hindi mapigil ang humanga sa Kang Tianzan. Sa kawalan, ang mga mata ni Kang Tianzan ay nananatiling puno ng awtoridad. Habang nakatitig sa anim na henyo ng Yaozo, wala pa ring bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, lalo pang lumalakas ang kanyang pakikipaglaban. Kabanata 2556. Pinatay mo ang tatlong pangunahing henyo ng aking lahi ng halimaw, Kang Tianzo. Ngayon, mamamatay ka. Ang nakamamatay na intensyon ng anim na pangunahing henyo, sina Rakonyi, Kyujiu, Haipanshi, Dun, Dizi, at Shouli, ay sumabog ng malupit, at ang langit sa itaas nila ay biglang dumilim dahil sa tindi ng kanilang pagnanasa na pumatay. Ipinanganak akong lumaban sa langit at lupa. Nais kong mapasunod ang langit sa akin. Ngayon, anim lang kayo, bakit ako matatakot? Halika, subukan ninyo ako. Sa isang iglap, iwinasiwas ni Kang Tianzo ang pilak na sibat sa kanyang kamay at itinuro ito sa langit. Kahit na siya ay isang babae, ang kanyang tindig ay parang isang lalaking matapang na kayang hamanin ang buong kalangitan. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw, parang tatatak sa buong mundo. Patayin! Biglang, isang nakasisindak na kapangyarihan ang sumiklab mula sa walang hangganang kalawakan sa harap ni Kang Tianzo. Sabay-sabay na umatake ang anim na pangunahing henyo ng lahi ng Yaozo. Ang kanilang mga atake ay kumalat mula sa lahat ng direksyon, para bang walang daan ng pagtakas para kay Kang Tianzo. Ang espasyo ay yumanig ng walang tigil. Ang puwersa ng pagkawasak ay kumalat sa lahat ng dako, at tila walang hanggang eksena ng pagkasira ang nangyayari sa harap ng lahat. Sa harap ng ganoong nakamamatay na lakas, bahagyang nanginig ang pilak na sibat ni Kang Tianzo. Ngunit muli, pumutok mula sa kanyang katawan ang walang hanggang kapangyarihan ng kalangitan. Ang lakas ng kalangitan at lupa sa paligid ay sumama at naipon sa kanyang sibat. Ang isang sibat na ito ay puno ng lahat ng puwersa ni Kang Tianzo, sapat para walisin ang buong mundo. Boom! Sa susunod na sandali, sa harap ng lahat ng nakamasid, bumangga ang sibat ni Kang Tianzo sa pinagsanib na atake ng anim na henyo ng Yaozo. Ang kalawakan sa paligid ay nabasag dahan-dahan, pira-piraso. Ngunit sa ilalim ng banggaang iyon, si Kang Tianzo, na palaging walang talo at walang takot, ay napilitang umatras ng malakas. Namutla ang kanyang mukha at saka lamang siya huminto matapos umatras ng halos 1,000 metro. Samantala, ang anim na pangunahing henyo sa kanyang harapan ay nanatiling nakatayo, matibay na parang bato, hindi matinag. Nakita ito ng lahat, at nabalot ng gulat at pagkabigla ang mga tao. Unang beses nilang makita na si Kang Tianzo ay madaling naparong. Ang laban na ito, panalo man o talo, tapos na ang kanyang pakikipagduwelo, bulong ng mga tao sa kanilang sarili. Halika pa, ngunit bigla, kahit na libo-libong metro ang layo, muling nagningges ang labanan sa puso ni Kang Tianzo. Hawak ang pilak na sibat, naglakad siya papalapit, hakbang-hakbang, walang bakas ng takot, hindi sa langit, hindi sa mundo, hindi sa kahit sinong kalaban. Nakita ito ni Yehan, at kumislap ang nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata. Sa susunod na saglit, hinugot niya ang kanyang espada, itinuro ito sa langit at sumigaw para sa babaeng hindi kailanman sumusuko. Laban! Ang tinig na iyon ay kumalat sa buong mundo, at nahuli ang atensyon ng lahat. Laban! Kasunod nito, sa hangganan ng tao at halimaw, sabay-sabay na sumigaw ang hukbo ng 200,000. Ang kanilang mga tinig ay kumalat sa himpapawid, parang bahagharing walang hanggan, puno ng lakas. Sila rin ay sumisigaw at sumusuporta para sa babaeng lumalaban para sa lahi ng tao. Ang kanilang tinig ay parang nagdadala ng walang hanggang puwersa para sa kanyang pakikipaglaban. Laban! Sa sandaling iyon, habang nakatingin sa babaeng lumalaban para sa lahi ng tao, at sa kabataang lalaking humugat ng espada para sumuporta sa kanya, lahat ng tao ay nabalot ng matinding alab ng damdamin. Sabay-sabay nilang isigaw ang nilalaman ng kanilang mga puso.
Sa isang iglap, ang salitang iyon ay naging iisa, umalingaw-ngaw sa buong mundo at yumanig sa mga nilalang ng iba pang mga lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo. Ang salitang iyon ay tila naging tinig ng buong lahi ng tao. Laban. Kabanata 2557. Laban. Laban. Ang nakapanghihilakbot na sigaw, parang bahagharing bumabalot sa kalangitan, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mundo sa linya ng hangganan. Sa sandaling ito, ang dating marupok na lahi ng tao ay tila biglang naging napakalakas. Ang bawat tinig ay nanginginig sa lakas, para bang dala nito ang kapangyarihan ng buong lahi. Ang hukbo ng mga halimaw ay tila nanghina sa harap ng tinig na iyon. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga nilalang mula sa iba't ibang lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo ay nakamasid sa mga tao. Ang sigaw na umabot sa lahat ng dako ay yumanig sa kanilang puso. Ang ganitong uri ng pagkakaisa, ang ganitong sigaw na para bang ipinaglalaban ang sariling bayan, ay bihirang makita sa alinmang lahi. Ngayon, ang pagkakaisang ito ng lahi ng tao, ay bay dahil sa binatang humugat ng espada at itinuro ito sa langit. O dahil ba sa babaeng lumalaban para sa tao? O marahil, sa oras ng sakuna, ang lahing nakikita ng buong mundo ay ang tunay na lahi ng tao. Bagamat madalas magpatayan ng mga tao sa isa't isa. Kapag dumating ang tunay na banta ng paglipol, ang tao ay kayang isantabi ang lahat ng alitan at magkaisa. Ang pagkakaisang ito ay parang isang paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit, sa loob ng libu-libong taon, ang tao ay nananatili sa kontinente ng Diyos at demonyo. Ang lahi ng tao ay hindi kasing marupok ng iniisip ng iba. Ang kasalukuyang lahi ng tao, ito ang tunay na anyo nila. Sa malayong kawalan, si Womang ay nakinig sa tinig na kumakalat sa buong mundo, at isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mukha. Kailanman, hindi nawala ng pagkakaisa ang tao, hindi rin sila nawala ng tapang upang harapin ang kapahamakan. Ngunit ang tao ay kulang sa isang pinuno, isang leader na makakapasok sa kanilang puso at magiging handa silang sundan. At sa sandaling ito, ang binatang humugat ng espada at itinuro ito sa langit, taglay na niya ang ganoong karisma. Siyempre, si Kang Tianzhou, na lumalaban para sa tao ngayon, ay may ganoon ding lakas ng loob at presensya. Kung hindi sisubog sa katahimikan, mapapahamak sa katahimikan. Ang tao ay hindi basta-basta mahina. Kahit mas mahina sila kaysa sa lahi ng halimaw, ang lakas ng kanilang pagkakaisa ay nakakatakot. Si In Chanji ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig kay Yehan ay naglalabas ng nakakatakot na puwersa ng pagpatay. Bakit nagbago ang tao ngayon? Sino ang nangunguna? Ang sagot ay malinaw. Kung ang isang lahi ay may espiritual na leader, ito ay halos hindi matitinag, maliban na lamang kung masisira ang leader na iyon. Hehe, malaking tanga. Parang nakikita ko na ang amo natin ay hindi lang pangungunahan ang Tianlong, kundi pati ang buong hinaharap ng lahi ng tao. Ngumiti si Lin Chi, at lubos siyang sinang-ayunan ni Xia Ben. Sa kanyang pananaw, walang sino man sa mundong ito ang hihigit kay Yehan. Samantala, ang mga makapangyarihang nilalang ng lahi ng halimaw at ang mga batang Panginoon nila ay nakamasid din sa pagbabagong nagaganap sa tao. Ngunit para sa kanila, kahit gaano kalakas ang pagkakaisa ng tao, sa harap ng lakas demonyo ng kanilang lahi, sila pa rin ay mawawasak. Sa ibabaw ng kawalan, nakatayo ng tuwid si Yehan, taas noo at mayabang, habang ang kanyang espada ay nakaturo pa rin sa langit. Para bang hanggat hindi niya ibinababa ang espada, hinding-hindi titigil ang sigaw ng tao. Sa harapan, hawak ang pilak na sibat, si Kang Tianzhou na papalapit sa anim na pangunahing henyo ng Yaozhou ay tumingin sandali kay Yehan. Nang marinig niya ang sigaw ng mundo para sa kanya, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ako, Kang Tianzhou, kailanman ay hindi nakaramdam ng ganitong kaluwalhatian. Lalaki, salamat. Pagkatapos, nagpatuloy siyang naglakad pasulong, walang pag-aalinlangan, walang pagbalik. Matatalim ang mga mata ni Yehan habang nakatitig sa kanyang likuran. Kahit na siya'y may galit kay Kang Tianzhou, hindi niya mapigil ang hanggan ng kalaban na ito. Patayin. Sa susunod na saglit, muling umatake si Kang Tianzhou. Ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay kumikislap na parang Diyos ng digmaan, at ang kanyang bilis ay naabot na ang sukdulan. Ang kawalan ay tila natiklap na parang papel, hindi mapigilan, paalang at patayo. Patayin siya. Sabay-sabay, ang anim na pangunahing henyo ng lahi ng halimaw ay bumulusok mula sa anim na direksyon sa kawalan, at pinalibutan si Kang Tianzhou. Kabanata 2558. Gayunpaman, ang bilis ng galaw ni Kang Tianzhou ay lubhang nakakatakot, halos imposibleng hadlangan.
Para bang sa isang hakbang lang, kaya niyang lampasan ang libo-libong distansya at agad na marating ang kanyang kalaban. Sa sandaling ang anim na pangunahing henyo ng lahi ng halimaw ay sabay-sabay na umatake patungo kay Kang Tianzhu, nauna na siyang kumilos. Dahil sa kanyang walang kapantay na bilis at ang makapangyarihang pilak na sibat, agad siyang nakarating sa harapan ni Qiu Jiu. Sa harap ng ganoong kalakas na pinagsamang puwersa, tanging sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na bilis lamang maaring magkaroon ng pag-asa si Kang Tianzhu, isa-isang patumbahin ang kalaban para lang magkaroon siya ng bahagyang pagkakataong manalo. Sumabog ang nakakatakot na liwanag ng sibat, bumaon sa kawalan at diretsyong umatake kay Qiu Jiu. Si Qiu Jiu ay umatungal, ang kanyang mga mata ay parang Diyos at demonyo sa galit, at ang kanyang aurang mabangis ay nakakatakot. Ang kanyang tunay na anyo bilang isang chonky ay naglalabas ng terror, lalo na ang kanyang matatalas na kuko na kayang punitin ang anumang bagay sa langit at lupa. Ngunit sa isang laban ng isa laban sa isa, hindi siya kayang pigilan si Kang Tianzhu. Mamatay ka! Sa isang iglap bago pa man dumampi ang matalim na kuko ni Qiu Jiu sa katawan ni Kang Tianzhu, nauna na ang kanyang sibat at tumago sa katawan ni Qiu Jiu. Heaven's Burial. Ngunit kasabay noon, mula sa iba pang direksyon, dumating na ang sabay-sabay na pag-atake ng limang natitirang henyo ng lahi ng halimaw, handang tapusin si Kang Tianzhu. Rumble! Sa susunod na saglit, bumagsak sa kanya ang nakamamatay na suntok. Ang kanyang katawan ay tila nadurog, ang mga buto niya'y nabali, at siya'y tumilapon palayo habang sumusuka ng dugo. Swish! Subalit kahit sa ganoong kalagayan, sa sandali ng kanyang pagkakatilapon, pinagalaw pa rin ni Kang Tianzhu ang pilak na sibat at mabilis na umatake sa pinakamalapit na sina Rakunyi at Shouli. Ang kapangyarihan ng kalangitan ay bumagsak, tulad ng pagsupil ng mga Diyos at demonyo. Ang nakakatakot na anino ng sibat ay bumaon sa kanila, at ang kapangyarihan ng kalangitan ay pumasok sa kanilang mga katawan. Para bang sisubog ang kanilang laman, kaya napilitan silang umatras habang sumusuka ng dugo. Nang makita ito, nanginig ang puso ng lahat ng nakasaksi. Kahit pa hinaharap ni Kang Tianzhu ang sabayang pag-atake ng anim na henyo ng lahi ng halimaw, nagawa pa rin niyang patayin ang isa at pabagsakin ng malubha ang dalawa, kahit na halos wala na siyang lakas at duguan ang katawan. Ngunit sapat na ang ganoong tala ng laban upang manggilabot at mamangha ang sinumang henyo sa buong mundo. Nagpupumilit pa rin bago mamatay. Kang Tianzhu, ngayon, bumaba ka na sa impyerno. Sa kawalan, malamig na nagsalita sina Dizzy, Haipanshi, at Don. Sa kanilang paniniwala, sapat na ang mga sugat niya upang tuluyan siyang mapahamak. Shwa! Ngunit bigla, isang nakakamanghang liwanag ng espada ang tumago sa kawalan sa harapan nina Dizzy, Haipanshi, at Don, parang likas na hadlang na hamarang sa kanilang daraanan. Sa sandaling iyon, kumilos na si Yehan. Ang espada niyang nakaturo sa langit ay ibinaba sa wakas. Kasabay ng kanyang paglakad palabas, ang kanyang malakas na tinig ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. 3 labanan, 4 ang napatay, 3 ang malubhang sugatan, at ikaw, Kang Tianzhu, ngayon, ikaw ay talo. Isang karangalan ng matalo. Ang 4 na salitang ito ay akmang-akma kay Kang Tianzhu. Bagamat sa huli ay natalo siya sa harap ng 6 na pangunahing henyo ng Yaozu, sa 3 magkasunod na laban, nakaharap niya ang 10 pinakamalakas na henyo ng halimaw, at 4 ang kanyang napatay, 3 ang malubhang na sugatan. Ang record na ito ay sapat upang hindi mapantayan ng karamihan sa mga tinaguriang henyo ng mundo. At ang mga napatay niya, sina Yu Shizan, Yu Siming, Ao Chu, at Qiu Jiu, pati na rin sina Ao Qi, Shouli, at Rakunyi na kanyang pininsala ng husto, ay hindi basta-bastang kalaban. Sila ay mga bantog na henyo ng Zhenbei Yaozu, at kilala rin maging sa ibang mga rehiyon. Sa sandaling ito, nang lumabas si Yehan upang lumaban, ang kanyang espada ay parang likas na harang. Kahit ang 3 pangunahing henyo ng halimaw, sina Dizzy, Haipanshi, at Don, ay hindi naglakas loob na sumugod. Habang nakatitig kay Yehan na kalmadong naglalakad, lahat ng tao sa paligid ay nakamasid sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang paglabas upang harangin ang 3 henyo, tiyak na si Kang Tianzhu ay tuluyan ng wala ngayon. Si Yehan, sa wakas, ay pumasok na sa labanan. Kabanata 2559. Sa lahi ng tao, sina Yehan at Kang Tianzhu ay parehong tanyag, at kapwa nakakatakot ang lakas. Kanina lang, ipinakita na ni Kang Tianzhu ang kanyang nakamamanghang lakas sa lahat ng lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo. Ngayon, si Yehan, na nanahimik lamang kanina, ay lumabas na upang lumaban. Harapin ang mga bayani ng Yaozu, panahon na para siya naman ang magpakitang gilas.
Sa isang iglap, ang tinig ng lahi ng tao na umalangaw-ngaw sa buong mundo ay unti-unting tumahimik. Sa sandaling ito, ang binatang lumalabas na may hawak na espada, kahit hindi kalakihan ang kanyang katawan, ay may likas na karisma ng pagiging pinuno. Isa itong uri ng personal na alindog na kusa mong gugustuhing sundan. Tumahimik ang buong mundo, kahit ang mga Yaozo ay nakatingin kay Yehan na haharap sa laban. Ang apat na prinsipe ay naging seryoso ang anyo. Kung hindi lamang nakialam si Yehan kanina, tiyak na isang henyo ng lahi ng tao ang nalipol sa kamay ng kanilang mga bayani. Dahil dito, matindi ang galit na bumalot sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, pinaslang ni Kang Tianzan ang apat na pangunahing henyo ng Yaozo at malubhang nasugatan ang tatlo pa. Bagamat sugatan na siya sa huli, nanatili pa rin siyang buhay. Sunod, nasa iyo na. Sa ibabaw ng kawalan, ang mukha ni Kang Tianzan ay kasing puti ng nyebe. Sa sandaling ito, wala na siyang lakas upang lumaban. Alam niyang tiyak siyang matatalo sa huli, ngunit kung kayapan niyang maubos ang lakas ng Yaozo bago iyon, malaking tulong iyon para sa kinabukasan, lalo na para sa laban ni Yehan. Magpahinga ka na. Sunod, ako na ang bahala. Lumapit si Yehan kay Kang Tianzan at nagpadala ng alon ng lakas buhay papunta sa kanyang katawan upang tulungan siyang makarecover sa sugat. Pagkaraan, humarap si Yehan sa tatlong pangunahing binatang mandirigma, sina Dizzy, Hai Panshi, at Don, na nasa harapan niya sa kawalan. Dahan-dahan niyang itinaas ang espada, muling itinuturo sa langit. Kasabay nito, sumambulat ang nakakagulat na diwa ng pakikipaglaban. Sa sandaling ito, hindi na tahimik si Yehan, panahon na para siya ay sumabog. Nakita ito ng lahi ng tao na dumalo upang saksihan ang laban, pati na rin ng 200,000 hukbo ng tao sa hangganan. Bigla silang sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig na yumanig sa buong mundo. Digmaan. Ang sabayang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, parang kulog na yumanig sa puso at kaluluwa ng lahat. Sa sandaling ito, tila ang buong lahi ng tao ay sumisigaw ng salitang iyon para kay Yehan. Dumating na rin sa wakas ang binatang ito. Sa kawalan sa malayo, may ngiti sa labi ni Wumang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng pag-aalala. Bagamat bago si Yehan, marami ng binata mula sa Yaozo ang napatumba ni Kang Tianzan, ngunit marami pa rin ang malalakas na hindi pa lumalaban. Bukod pa rito, ni isa sa apat na prinsipe ay hindi pa kumikilos. Kahit na kasing lakas siya ni Kang Tianzan, may tsansa ba talagang manalo si Yehan? Habang nakikinig sa umuugong na sigaw mula sa langit at lupa, bahagyang pinaikit ni Yin Chanji ang kanyang mga mata at nagsabi. Ang lakas ng Kang Tianzan mula sa lahi ng tao ay nasaksihan na natin, tunay ng labis na nakakagulat. Ngayon, titignan natin kung gaano kakilabot ang kapantay niya sa kasikatan na si Yehan. Ngunit sa pakiramdam ko, mas delikado ang taong ito kaysa sa Kang Tianzan. Ang pakiramdam mo tungkol sa nakatagong panganib ay palaging tama. Hintayin na lang natin, sagot ng dalawa pang batang hari ng Protoss na matalim ang tingin. Hehe, malaking tanga, lalaban na ang boss. Talagang inaasahan kong masilayan siyang mangibabaw sa mundo tulad ng ginawa ni Kang Tianzan. Ani Linchi, habang puno ng pananibik ang kanyang mga mata sa nakitang si Yehan na nakaturo ang espada sa langit. Si Shaben naman ay nagkamot ng ulo at nagsabi, ang boss, kailanman ay hindi nabigo. Yehan ng lahi ng tao, mabuti pang ilabas mo na ang lahat ng lakas mo at ipakita mo sa akin kung sino ang mas malakas sa inyo ni Kang Tianzan. Ani Prince Hobo habang kumikislap ang malupit niyang mga mata. Ngayong haharap na si Yehan sa laban, tiyak na marami ang nasasabik. Sa tapat ni Yehan, nagkatinginan sina Dizzy, Hai Panshi, at Don. Naramdaman nila ang matinding presyon noong nakipaglaban sila ng 6 laban kay Kang Tianzan kanina. At ngayong haharapin nila si Yehan, mas malakas pang presyon ang dumadaloy mula sa buong paligid. Bakit? Hihingi ba kayo ng tulong? Sa ibabaw ng kawalan, malamig ang mukha ni Yehan na direktang tumago sa iniisip ng tatlo. Totoo nga, kung haharapin nila si Yehan, hindi sila makakilos nang hindi humihingi ng tulong. Kanina, basta't may pagkakataon, kaya nilang patayin si Kang Tianzan. Kaya ngayong si Yehan ang kalaban, baka siya rin ang gumawa ng ganoon. Nang marinig ito, hindi na nakapigil ang tatlo. Nabura ang ekspresyon sa kanilang mukha at sumabog mula sa kanilang mga mata ang nakakatakot na pagnanasa sa pagpatay. Kabanata 2560. Nakita ito ni Yehan at ngumiti. Wala nang kailangang tumulong. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung kayang harangin ng tatlo ninyong lahat ang isang espada ko, ako, si Yehan, ay tatanggap ng pagkatalo sa laban na ito.
Nang marinig ang mga salitang iyon, napatingin ang lahat sa paligid. Kung hindi kayang sawagin ni na Hai Panshi ang isang atake ni Yehan, tiyak na kaiya-hiya iyon. Pero posible bang ganoon sila kaina? O si Yehan lang ba ang sobrang arrogant? Ang mga henyo ng lahi ng tao, masyadong mayabang. Malamig na tugon ni Hai Panshi. Kung may kakayahan ka, sige, sumugod ka. Ako, bilang mandirigmang Yaozo, kailan may hindi matatakot sa iyo. Sa sandaling iyon, kumalat ang nakakatakot na lakas mula sa tatlo. Narinig ko, ang royal family ng Baizi ay bihasa sa madilim na sining at kayang maglaho ng hindi namamalayan. At ang royal family naman ng Yinday ay may walang kapantay na depensa. Ngayon, tingnan natin kung kaya ninyong suluhin ang espada kong ito. Kasabay nito, nang inig ang Moyan Sword sa kamay ni Yehan. Isang gintong liwanag ang sumabog mula rito, nakakasilaw sa mata, at sa isang iglap ay pinilas ang kawalan sa dalawang bahagi. Ang tatlo, sina Hai Panshi, Dun, at Dizzy, ay agad ding nahati ang katawan sa dalawa. Anong talam? Ito ay, kapangyarihan ng ginto. Maraming tao ang nakilala agad ang lakas na ginamit ni Yehan, ang kapangyarihan ng ginto, isa sa pinakamatalim at pinakanakamamatay na puwersa sa buong mundo. Ito ang sabi-sabi, na si Yehan ng lahi ng tao ay nagtataglay ng maraming kapangyarihan sa iisang katawan. Isa na rito ang kapangyarihan ng ginto. Pero mayroon din siyang kapangyarihan ng Diablo, kapangyarihan ng Yin at Yang, at kapangyarihan ng Siyam na Multo, ngunit walang nakakaalam kung ilan talaga ang taglay niya. Habang ang gintong liwanag ay pumupunit sa kawalan, lahat ng mata ay nakatutok dito, isang liwanag na parang araw na nagliliyab. Kahit ang mga nakamasid lamang mula sa malayo ay ramdam ang nakamamatay na talim ng espada. Bagamat ang lahi ng Baizi ay bihasa sa mga madilim at mailap na sining, halos imposibleng madetect ang anino nila sa kawalan. At kahit ang lahi ng Yinday ay may depensang walang kapantay, tila walang makakabutas nito sa mundo. Ngunit ang kapangyarihan ng ginto ni Yehan ay mas nakakatakot pa sa likas na lakas ng dalawang lahi. Sabi nga, sa harap ng napakalakas na puwersa, anumang depensa at taktika ay nagiging walang saysay. Hindi maganda ito. Naramdaman ni na Dizzy, Hai Panshi, at Don ang napakalaking panganib mula sa espada ni Yehan. Ang talam nito ay hindi lang walang kapantay sa talas, kundi mas mabilis pa sa kidlat. Sa sandaling maramdaman nila ang krisis, pakiramdam nila ay nakakulong ang buong mundo sa paligid nila, wala silang mapagtataguan, wala silang matakbuhan. Siya! Sa isang iglap, ang napunit na kawalan ay lumapag sa harapan ng tatlo. Si Hai Panshi at Don, na may katawan ng itim na pagong at depensa na parang bakal, ay agad na nabiyak ng espada. Si Dizzy naman, na nagtago sa madilim na Shadow Dungeon, ay napilitang ilantad ang katawan, pero wala ring nagawa. Kita ng lahat, malinaw sa kanilang mga mata, ang kapangyarihan ng ginto ni Yehan ay dumaan sa kanilang mga katawan. At sa mismong sandaling iyon, ang tatlo ay tuluyang nahati sa dalawa. Ang itaas at ibabang bahagi ng kanilang katawan ay nagkahiwalay, patay ng walang kalaban-laban. Isang espada, tatlong patay. Pagkakita nito, napuno ng katahimikan at matinding pagkabigla ang buong mundo. Maging ang mga Yaozo, kahit na nagngangalit sa galit, ay puno ng takot sa kanilang mga mata. Hindi nila akalaing ang tatlong pangunahing henyo ng kanilang lahi, sina Dizzy, Hai Panshi, at Don, ay mapapatay agad-agad ni Yehan. Wala man lang pagkakataong makaiwas o makalaban. Paano nangyari ito? Nabaliw sa hindi paniniwala ang mga Yaozo. Totoo ba ito? Ganoon ba talaga kakilabot si Yehan? Kanina lamang, si Kang Tianzan ang nagbigay ng matinding pagkabigla sa buong mundo. Ngunit ngayon, ang isang espada ni Yehan ay nagpakita ng lakas na mas mataas pa kaysa sa naipakita ni Kang Tianzan kanina. Kahit nasa rurok ng lakas si Kang Tianzan, kailangan pa niyang ibuhos ang lahat upang magawa ito. Pero si Yehan, na parang naglalakad lang sa hardin, ay nagawang patayin ang tatlo ng ganoon kadali.